Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Misyonaryong Diosdado Siga Duhiling Jr. sa School of Miriam and Biriam University, SMBU, the Master of the Universe, my one and only God, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Masters of all masters, Divine Master Ben Direclo Sr., King of all kings, Master Ben Direclo Jr., Divine Grand Master Ben Madron Eclair First. Pizza 22 po ngayon, buwan ng Marso 2021. Ngayon mga kapatid, ipagpatuloy ko po ang pagpapaliwanag sa inyo patungkol sa spiritual na mundo at saka sa material na mundo. Dahil ang explanation kong ito mga kapatid ay taliwas sa explanation ng mga pastor ninyo, mga pari ninyo, mga pinuno ng mga grupo-grupo ninyo. Taliwas po talaga itong explanation kong ito sa kanilang explanation na kapag mabait ang isang tao ay makakapasok kaagad sa kaharian ng Diyos. Taliwas po ang explanation kong ito mga kapatid. Dahil sa totoo talaga, i-explain ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo ang buong katotohanan na ang pagpasok po sa kaharian ng Diyos ay mayroon po yang sinusunod na proseso. Mayroon po talagang proseso yan. Dahil nga, kahit nga kayo o tayo ay kumakain ng pagkain, kumakain tayo ng pagkain, may proseso po ang pagkain natin ng pagkain. Ganyan po talaga yan. Kahit po nga ang pagsasaing lang pagkain ng pagkain, may proseso yan. Kailangang mayroon kang bigas. Kailangan mayroon kang kaldero. Kailangan mayroon kang kahoy. Kailangan mayroon kang posporo. Kailangan marunong kang gawa ng apoy. Kailangan maluto mo ng maayos ang pagkain na gusto mong kakainin para mabusog ka ng mabuti. Ganyan po ang proseso ng pagkain mga kapatid. At ganon din ang proseso kapag ang tao ay nangangarap na makapasok muli sa kaharian ng Diyos. Dahil sabi ko na nga sa inyo, lahat ng tao dito sa buong mundo ay nanggaling doon. Nanggaling doon sa kaharian ng Diyos. Nanggaling tayo doon sa kaharian ng Diyos. At dahil nanggaling tayo doon sa kaharian ng Diyos, alam natin ang prosesong iyon. Alam natin ang prosesong iyon. Kung paano pumasok sa kaharian ng Diyos. Dahil nandun ka na eh. Yun ang simula mo eh. Yun ang pinanggalingan mo eh. Kaya nga sabi ng Biblia ninyo na ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paparoonan. Dahil ang ating pinanggalingan ay ang kaharian ng Diyos. Nang nandito tayo sa lupa ngayon, ang ating namang paparoonan ay yun ding ating pinanggalingan na kaharian ng Diyos mismo. So, dahil nanggaling tayo doon, alam natin ang prosesong iyon. Kaya lang, dahil sabi ko nga, nang dumating tayo sa mundong ito, ay nagiging bata tayong maliit, nagiging baby tayo. So, back to zero lahat. Nawala lahat ng memory sa utak natin. Nawala lahat ng mga proseso kung paano pasukin ang kaharian ng Diyos. Kaya sa isang tao, kapag makarinig siya patungkol sa kaharian ng Diyos, kung paano pumasok doon, narelate niya yun lahat. Narelate. At kaya nga, taos-puso niya yung tinatanggap. Taos-puso at mapagkumbabang tinatanggap. At inaaral. Inaaral. Parang naiintriga siya kung ano ang mga pag-aaral na yun na kanyang narinig. Yun ang nangyari mga kapatid. Dahil ang pagpasok talaga ng kaharian ng Diyos, dahil sabi ko sa inyo, may proseso yun. May proseso. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ganito ang sabi ni Panginoong Divine Master ni Direclo Sr. Mensahe niya ito. Maniwala man kayo sa akin or hindi. Ito ang mensahe niya. Sabi niya, na mula noong kapanahunan ni Hesukristo hanggang sa ngayon ay iisa pa lang ang nakapasok sa kaharian ng Diyos. Isipin nyo yan mga kapatid. Mula noong kapanahunan ni Hesukristo hanggang sa ngayon, nung buhay pa siya hanggang sa ngayon ay iisa pa lang ang nakapasok sa kaharian ng Diyos. So anong ibig sabihin dyan? Ang ibig sabihin dyan, iisa pa lang nakapasok sa kaharian ng Diyos. Tatanungin ko kayo, sino ba ang taong iyon? Sino ba ang taong iyon nakapasok sa kaharian ng Diyos? Sino kaya yun?
So sasabihin ko sa inyo para malalaman ninyo. Ang taong iyon nakapasok sa kaharian ng Diyos na nag-isang iyon ay walang iba kundi si Dimas. Si Dimas, mga kapatid. Natatandaan nyo, pabalik-balik yan dahil malapit na ngayon ang Holy Week. Pabalik-balik yan. Ipapalabas naman yan ngayong Holy Week. Na noong ipinako nga si Jesucristo doon sa bundok ng Calvary, 3 sila na pinako doon. At sa pagpako sa kanilang 3 doon, yung isa sumisigaw. Sabi ng isa, Jesus, kung totoong makapangyarihan ka, iligtas mo ang iyong sarili at pati kami. Yun ang sigaw ng isa. Sigaw naman ng isa, sabi niya, huwag kang magsalita ng ganyan, istas. Tayo ay narapat na ipako sa krus dahil tayo ay totoong makasalanan. Ngunit si Jesus ay walang kasalanan. Tapos sabi niya, Jesus, pakatandaan mo ako kung nandun ka na sa iyong kaharian. At sabi naman ni Jesus, ngayon, kaagad-agad, Dimas, isasama kita sa kaharian ng aking Ama. So, yung mensahe ni Panginoong Divine Master Robin Idira Ecleo Sr. na yun, na mula nung kapanahonan ni Jesucristo hanggang sa ngayon, ay iisa pa lang ang nakapasok sa kaharian ng Diyos. Tama ba yun or mali? Tama yun, mga kapatid. Iisa pa lang nakapasok sa kaharian ng Diyos. At yun ay si Dimas. Dahil si Dimas ay pumasok sa kaharian ng Diyos na walang proseso na sinusunod. Walang proseso na sinusunod. Kumbaga, direct siya na dinala ni Professor kong Jesucristo doon sa kanyang kaharian, doon sa kaharian ng kanyang Ama. Diretso siya na dinadada. So walang proseso na kanyang dinadaanan. Wala. Kaya yung mga sabi ng mga mga pastor ninyo, mga pari ninyo na kapag kayo ay magpakabait ng magpakabait, kayo ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Mali talaga yun. Mali yun. Brainwash talaga yun. Binibrinwash kayo. Binibrinwash kayo. Dahil sa totoo talaga, may proseso po ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. At ang prosesong iyon ay hindi nyo alam. Hindi nyo alam. Kahit pa kayo ay nag-subscribe ng YouTube channel kong ito, hindi nyo pa rin yun alam. Dahil ang sinasabi ko doon sa YouTube channel kong ito, ay kulang-kulang pa yun. Hindi pa yun buo. Hindi pa yun kumpleto. Dahil ang proseso sa pagpasok ng kaharian ng Diyos ay gaya ito ng pupunta ka ng Malacanang Palace. Gaya ito ng pupunta ka ng Malacanang Palace. Halimbawa na lang natin, pupunta ka sa Malacanang Palace. Kapag ikaw ay pupunta sa Malacanang Palace at ikaw ay nandito sa Mindanao, dito ka sa Mindanao, pupunta ka sa Malacanang Palace, ano bang prosesong gagawin mo para makarating ka sa Malacanang Palace? Maraming proseso, mga kapatid. Siyempre, unang-unang gagawin mo, maghanda ka ng pera. Maganda ka talaga ng pera. Anong gawin mo sa pera? Para ipamasahe mo sa iyong sasakyan papunta doon sa Malacanang Palace. So, nakahanda ka na ng pera, sasakay ka ng motor. Pagsakay mo ng motor, papunta doon sa airport. Pagpunta mo doon sa airport, sasakay ka ng eroplano. Pagsakay mo sa eroplano, papunta doon sa Manila Airport. Pagdating mo naman doon sa Manila Airport, sasakay ka naman doon ng jeep, bus, or taxi. Para mabilis ang lakad mo, ang pagdating mo, pipiliin mo yung mahal, taxi. Taxi ang pipiliin mo para makarating ka kaagad doon sa Malacanang. Pagdating mo naman doon sa Malacanang, dahil inihatid ka nga ng taxi, doon na magsimulang kalbaryo. Dahil pagdating mo doon sa Malacanang, mayroong gwardiya doon sa pintuan. Mayroong gwardiya doon sa pintuan. At hahanapin sa iyo ang lahat ng mga legal documents bilang patunay na ikaw ay tao sa mundong ito o sa Pilipinas na ito. Ikaw ay nakatira sa Pilipinas na ito. Ngambiro, hanapin sa iyo ID. Hanapan ka ng dokumento. Tapos tatanungin ka kung sino ang pakay mo doon. Kilala ka ba ng pakay mo doon o hindi ka ba kilala?
may proseso doon sa pintuan ng Malacañang Palace. Dahil may mga gwardiya na nakabantay doon. So doon, magsimula kung kaya mo bang pumasok sa loob ng Malacañang Palace na hindi dadaan sa gwardiya. Dadaan talaga sa gwardiya. Wala kasing ibang pintuan na dadaanan. Yun lang main gate ng Malacañang Palace. Yan ay simpleng proseso mga kapatid dahil material ito na mundo. Yan ang proseso ng pagpunta sa kaharian ng presidente. Proseso yan. Dito nga lang sa mundo natin may proseso yan. Ngayon, ipalagay natin doon sa spiritual na mundo. Spiritual na mundo. Nandito ang tao ngayon sa material na mundo. Mawala siya. Namatay siya. Namatay na siya. So, kanyang espiritu, hahanapin na niya ang pagpunta doon sa kaharian ng Diyos. So, ngayon, anong gagawin mo doon? Nawala ka mang dalang-dalang pera. Ano ba lang ang dala ng napatay? Ang dala lang ng napatay ay damit lang niya. Ito lang, kasuotan niya. Damit lang niya up and down. Yun lang ang dala ng napatay. Yun lang talaga. Wala kang madala na kahit ano ID o ano man. Wala lahat talaga. Wala. So ngayon, dahil espiritu ka na, nandun ka na sa spiritual world, anong gagawin mo para marating mo ang kaharian ng Diyos? Dahil wala ka mang dalang pira, dahil espiritu doon, walang kapira-pira doon, wala nang gamit ang pira doon. Anong gagawin mo? Wala ka rin makikita doon na eroplano, wala kang makikita doon na taxi, wala kang makikita doon na bus, walang motor, wala lahat. So anong gagawin mo? Gayong nandun ka na sa spiritual na mundo. Mayroon ka bang knowledge? Mayroon ka bang alam na kahit isang wika man lang na masasakyan mo papunta doon sa kaharian ng Diyos? Yun ang malaking tanong mga kapatid. Kaya nga sabi ni Panginoong Divine Master Benedirecto Senior sa kanyang mga tauhan or sa lahat ng mga tao dito sa buong mundo, mula nung kapanahonan ni Hesukristo hanggang sa ngayon, iisa pa lang ang nakapasok sa kaharian ng Diyos. Tama talaga yun mga kapatid. Bakit? Ano bang nangyari sa mga santo at mga santa? Ang mga apostolis ni Hesukristo noon, hindi rin sila nakapasok mga kapatid sa kaharian ng Diyos. Isipin nyo yan ha, isipin nyo yan. Mga apostolis nga ni Professor kung si Hesukristo hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos, na mga apostolis na niya yun. Paano na kaya yung hindi apostolis gaya ninyo? Hindi talaga makapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil hindi alam ang proseso. Hindi alam ang proseso. Kaya nga mga kapatid, itong YouTube channel kong ito, itong mga video post kong ito yung proseso. Ito yung paraan na itinuturo ko sa inyo kung ano ang paraan, proseso, pagpasok sa kaharian ng Diyos. Dahil itinuro na nga ito ni Panginoong Divine Master Benedirecto Senior sa kanyang lahat ng mga tauhan. Ngunit ano bang ginagawa ng mga round-uppers? Ano bang ginagawa ng mga Board of Trustee ng Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated? Ano bang ginagawa ng mga round-uppers ng mga Board of Trustee ng Robinian International Incorporated? Ano bang ginagawa nila? Tinuturo ba sa inyo ang proseso pagpasok sa kaharian ng Diyos? So, saan ang kaligtasan na matatamo ng mga membro niyan? Saan? Wala. Dahil hindi nga nila maituro yun ng tamang paraan. Hindi nga nila naituro. Hindi nila naitama. Anong ginagawa nila? Gumawa sila ng parang ID lang kalaki na Guide to Father's Kingdom. Pinaprint, pinalaminate, binibinta sa lahat ng mga membro. Binibinta. Ako mismo saksi na binibinta talaga yun. Dahil nung panahon na yun, chapter president ako. So, alam ko yun.
Hindi ako bumili. Hindi ako bumili nun dahil sa tingin ko, hindi maganda yun. Dahil hindi naman pwedeng pakitaan mo lang ng ganyan ang espirituhan nun para makapasok sa kaharian ng Diyos. At hindi mo rin nun madala. Kahit pa mayroon ka yan ngayon, kayong nanonood sa akin ngayon, kahit pa mayroon kayong kopya ng Guide to Father's Kingdom, hindi nyo yan madala doon sa kabilang mundo. Hindi nyo yan madala. Dahil sabi ko nga, tapot lawas lang, damit lang, pantalon ang dala ng tao kapag mamatay ang tao. So walang madadala kahit ano. Walang madala. Kahit nga itong singsing, dito madala. Maiiwan talaga itong singsing, itong mga singsing. Maiiwan to doon sa kabaong ng tao kapag patay ng tao. Ang madala talaga niya ay ang knowledge niya. Ang kaalaman niya kung paano pumasok sa kaharian ng Diyos. At yun ang itinuro ko sa inyo. Yun ang tinuro ko sa inyo. Na kapag pumunta kayo sa shrine o sa kaharian ng Diyos, magdasal muna ng 9 mysteries. Magdasal muna ng 9 mysteries. Iaalay mo sa iyong pagpunta sa kaharian ng Diyos o Divine Master's Temple. Yan ang proseso na tinuturo ko sa inyo. Kaya lang may wika yan na babanggitin. Pagkatapos mong magdasal, babanggitin mo ang wika na yon. Pagkabanggit mo naman ng wika na yon, undawi ka habang naglalakad ka papunta doon sa kaharian ng Diyos or Divine Master's Temple. Magdasal ka naman muli ng siyam kamisteryos. Pagkadasal mo ng siyam kamisteryos, pagkatapos ng dasal mong siyam kamisteryos, naiaalay mo sa iyong paglalakad papasok papunta doon sa kaharian ng Diyos. May babanggitin ka naman na wika dyan. Mayroon kang divine words na babanggitin. Pagkatapos naman doon, pagkadating mo naman doon sa main gate ng kaharian ng Diyos, kailangan mabanggit mo ang 7 arkangheles na nagbabantay doon sa main gate ng kaharian ng Diyos. Dahil pag hindi mo yan mababanggit, hindi yan kikilos at hindi ka nila i-entertain. Yan ang proseso mga kapatid. Kailangan alam mo ang 7 arkangheles na nagbabantay sa main gate ng kaharian ng Diyos. Pagkatapos mo namang mabanggit ang yung pangalan ng 7 arkangheles sa kaharian ng Diyos, sa main gate ng kaharian ng Diyos, babanggitin mo na naman ang susi. Divine words, master key to open the main gate of heaven. Babanggitin mo naman yan. Proseso nga mga kapatid. Pag mabanggit mo yan, pasok ka na kaagad sa kaharian ng Diyos. Yan ang proseso. Knowledge yan. Hindi yan pira. Pero yung knowledge na yan, kailangan ng pira. Bakit kailangan ng pira? Nasa Amerika ka ngayon. Nasa Canada ka ngayon. Nasa Japan ka ngayon. Nasa Oman ka ngayon. Nasa Saudi ka ngayon. Nasa ibang bansa ka ngayon. Nasa ibang lugar ka ngayon. So, anong gagawin mo? Pira yan. Dahil pupunta ka dito sa pamamahay ko. Pupunta ka dito sa pamamahay ko para malaman mo lang ang Guide to Father's Kingdom. Para maituro ko sa iyo ang tamang proseso, Guide to Father's Kingdom. Kaya pupunta talaga kayo dito sa pamamahay ko. Dahil ako lang, sa lahat ng tao dito sa buong mundo, 2 lang kaming makapagturo sa inyo ng tamang proseso na yan. Ako at si General Spiritual Investigator Professor Jimmy Bilimpot, ang Hesus Kristo na hinahanap ninyo. 2 lang kami. So, tatanggi ba kayo? May magawa ba kayo na umayaw? Na ako man ang nautusan yan, hindi man kayo. Inutusan na kasi kayo eh. Inutusan na kayo. Kayong mga round-uppers, kayong mga membro kayo ng PBMA, mga membro kayo ng Robinian International Incorporated, mga round-uppers BOT, nautusan na kasi kayo eh. Nautusan na. Pero anong ginagawa ninyo? Binibinta ninyo. Binibinta. Kaya inalis yun ng Diyos sa utak ninyo. Inalis. Dahil hindi kayo mapagkatiwalaan. At naghahanap siya ng isang taong mapagkatiwalaan. So ngayon, hindi niyo matanggap na ang isang gaya ko, ang mukhang ito, ang siya palang mapagkatiwalaan ng Diyos.
Dahil ibibigay ko sa inyo, ituturo ko sa inyo ng libre, pero mahal. Libre pero mahal. Bakit mahal? Pag hindi mo mahal, iiwan mo yan. Pag chicks, hindi mo mahal, iiwan mo yan. Dahil hindi mahal eh. Ayan ang ibig sabihin. Mahal talaga ang pagtuturo ko mga kapatid. Mahal po yun. Libre talaga yon. Libre pero mahal. Bakit? Ikaw ang pupunta sa bahay ko. So pagpunta mo sa bahay ko, magdala ka ng pera. Dahil pagkain mo araw-araw, pamasahe mo back and forth. O proseso ngayon sa pagpunta dito, mahal ang mga proseso. Yun ang ibig sabihin ko mga kapatid. Magastos ang kaligtasan ng Diyos. Magastos po talaga. Kaya mga kapatid, itong sinasalaysay ko sa inyo ito ngayon, ito na yun talaga ang totoo. Dahil alam niyo ba kung bakit? Kapag ang tao ay mawalan ng kanyang hininga o mamatay ang tao doon sa Amerika, doon sa Amerika siya namatay, anong gagawin niya doon sa Amerika para makapasok sa kaharian ng Diyos? Dahil pagpatay ng tao, wala nang eroplano na sasakyan papunta sa kaharian ng Diyos. Anong gagawin niya? Tinuro na yun mga kapatid. Tinuro na yun ng mga BOT, ng mga round-uppers ng PBMA, BOT, round-uppers ng Rubinian. Tinuro na yun. Kaya lang, hindi maitama-tama nga, sabi ko. Dahil kapag ang isang tao namatay doon sa Amerika, ang gagawin niyang proseso naman ay yung tinatawag na PBMA Spacecraft Packet Octobus. Kung memorize nyo yun, yun kasi ang sasakyan patungo sa kaharian ng Diyos. Dahil hindi mo man pwedeng languyin yun. Languyin mula Amerika papuntang kaharian ng Diyos. Maliligaw ka dyan. Ang lawak ng universo. Ang lawak ng universo. Kaya nga ako mga kapatid, tumatayo na ako ngayon. Handang tumulong sa inyo. Tumatayo ako bilang isang misyonaryo ng Master of the Universe. Bilang isang misyonaryo sa School of Miriam and Miriam University, SMBU, the Master of the Universe. Dahil ang pinanghawakan ko ay ang buong universo. Yun ang aking scope mga kapatid. Buong kalawakan. So ngayon, tatanggi kayo yan, hindi niyo yan matanggap. Wala kayong magagawa. Dahil hindi kayo ang napag-utusan. Hindi kayo ang napag-utusan. Ako na napag-utusan. Hindi ko man nga ito hangad, hindi ko man nga ito gusto. Wala akong magagawa rin. Dahil sa akin kasi naibigay. Sa akin naibigay ang ebidensya patunay na ako ay isang misyonaryo ng Master of the Universe. Hindi ko yan hangad mga kapatid. Kaya itong mga sinasabi kong ito sa inyo, sana naintindihan ninyo. Dahil pag hindi niyo ito naintindihan, hindi niyo rin naintindihan ang sarili niyo mismo. Dahil walang kaligtasan na inyong matatamo kapag hindi kayo dadaan sa universo. Dahil blind yan eh. Blind. Buong universe, blind yan. Wala kang makikitang highway dyan. Sa universe, wala kang makikitang highway, wala kang makikitang kanto, wala kang makikitang mga buildings doon sa universo. Ganon sa spiritual na mundo mga kapatid. Ganon. Wala kang makikitang sasakyan, wala kang makikitang daanan, wala kang makikitang highway, wala kang makikitang eroplano. Doon sa spiritual na mundo, wala kang makikita dyan. Blind yan. Blind. Doon sa spiritual na mundo. Universo nga eh. Kahit sino mang scientist, tanungin nyo. Kahit i-search nyo sa internet o Google. I-search nyo dyan. Open talaga ang universo. Yan ang kaharian ng Diyos mga kapatid. Open yan. Wala kang makikitang tutulong sa'yo doon. Wala talaga. Sarili mo lang talaga ang makakatulong sa iyo kapag kaligtasan na ang pinag-uusapan. Kung patay na. Pero pag buhay pa, ngayon buhay pa, marami kang mapagtatanungan.
At mayroong taong makakatulong sa iyo. At isa na ako dyan. Aangkinin ko talaga to na isa ako dyan sa makakatulong sa iyo. Umangkin nga yung mga pari ninyo, mga pastor ninyo. Umangkin nga yun na makakatulong sila sa pagligtas sa inyo. Gayong hindi naman talaga. Ano bang alam ng mga pastor, mga pari niya? Biblia, hawak-hawak lang ng Biblia. May proseso ba doon sa Biblia paano pasukin ang kaharian ng Diyos? Umapak ka nga sa Biblia mo kung dadalhin ka ba sa kaharian ng Diyos. Hindi talaga. Pira ang makakatulong sa iyo. Dahil pag may pira ka, makakarating ka agad ng White House ng USA, United States of America. Pag may pira ka, karating ka kaagad doon sa Malacanang Palace pag may pira ka. Yan ang proseso. So sa spiritual na mundo rin, knowledge. Pag may knowledge ka, kakarating ka sa kaharian ng Diyos. Dahil natutunan mo man ang magandang proseso. At hanggang dito na lang mga kapatid, maraming salamat sa iyong panonood sa YouTube channel kong ito. Nagpasalamat ako sa aking Diyos, Divine Master Ruben Barrichello Jr., King of all Kings, Master Ruben Barrichello Jr., Divine Grand Master Ruben Barrichello Jr. Sa lahat ng mga makita, hindi makita, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa nag-subscribe sa YouTube channel kong ito, nanonood, nag-like, nag-unlike, nag-bash. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana maintindihan nyo na ang kaligtasan po talaga mga kapatid ay knowledge yan. Kaalaman yan. Kaalaman yan. Hindi po yan makukuha sa Biblia. Hindi po. Hindi po. Dahil step by step yan. Mayroon yang mga proseso na sinusunod. Hanggang dito na lang. Maraming salamat at magandang umaga uli sa inyong lahat.